Ngayon guys, gagawa naman tayo ng isa pang PC, which is yung sa client PC naman. So same procedure lang to sa pag-create ng PC kung paano natin ginawa kanina. So rename nyo lang client PC or kung anong gusto ninyong pangalan dyan. Pero mas maganda kung ganito na para basic na lang, mas madali nating mare-recognize, di ba? So ayan, client PC. Then sa storage, hindi ko na ata binago to, pero yan, kaya kung saan mas ano yung space ng storage nyo, doon nyo siya i-save. Pwede yun. So yan, nakapag-create na tayo ng PC. Ganun lang ulit pag install ng OS. Click nyo lang yung PC, double click, tapos lalabas yan. Then yung folder sa right side, kiklik nyo lang yun, then yun na, makakapag-install tayo. So sabi ko nga, kailangan i-click nyo dyan yung Windows, hindi yung SRV guys kasi meron na kayong server, Windows na yung nasa baba. So yan, then mag-aantay lang ulit tayo ng matagal sa pag-i-install. So click nyo lang yung next dyan, install now, then magpa-partition po ulit tayo dito, which is alam naman na natin kung paano to gawin. So ayan, ano nyo lang yan, click nyo lang I don't have tapos click nyo rito yung Windows 10 Pro N, then start. Tapos sa partition na po tayo dito, agree nyo lang to, then start, tapos custom, tapos partition, click nyo lang yung new. Tapos yan, divide nyo lang yan sa 2 guys. Kung ilan yung storage yung nakikita nyo, divide nyo na lang sa 2. Tapos yun na yun. Pero follow through lang tayo lagi dun sa ibibigay na guide sa atin ng assessor natin, no? So follow instruction lang lagi tayo, kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Matutunan natin kung paano yung given na instruction sa atin. Although kahit sabihin na natin master na natin to or memorize na natin yung procedure nito, pero what if may instruction pala siya na binigay na hindi natin sinunod, no? Siyempre mababalidate tayo doon na hindi tayo marunong sumunod sa instruction. Kaya dapat keep on mind natin, aware tayo doon sa mga instruction talaga lagi na ibibigay sa atin. Although minsan din kasi 'di ba guys, no, hindi klaro talaga yung mga instruction din minsan. Kailangan din talaga natin mas mataas na instinct pagdating doon. Paano natin makaka-catch up or magigets yung instruction na yon. Kasi although naintindihan ko naman, minsan talaga hindi okay yung given instruction talaga. Hindi siya ganoon kadali maintindihan. That's why we need to understand talaga na matindi yung bagay na ginagawa natin. Kaya kung hindi niyo napanood guys yung nilaktawan niyo yung mind setting video na sinasabi ko, panoorin po muna ninyo yun. Mas maganda panoorin niyo yun kasi napaka-importante na ma-mindset po talaga tayo sa ginagawa natin. Kasi if ever na ginawa niyo na to, nag-proceed na ugod tayo dito sa tutorial sa kung paano to gawin. Kasi nga gusto natin magawa na natin, importante yung time natin. What if may encounter tayo ng mga error dito, troubleshoot, ma-burn out na po tayo, mawalan na tayo ng gana, and take time na naman, bukas na lang ulit, mga giging ganon, switch natin. So if we have a mindset, bigyan mo nyo ng oras to, layuan nyo muna ibang bagay na kailangan ninyong and bigyan nyo na ng time to. After all, tapos inintindi nyo talaga ninyo kung paano siya nangyayari, and may mga encounter na troubleshoot, mga error, tapos inanalyze niyo kung anong error na yon, tapos the next time na nangyari ulit, alam niyo na paano siya ito troubleshoot kasi nga inintindi natin siya. So alam na natin kung paano naman i-install to, di ba? Next nyo lang yan kung ano yung mga dapat gawin dyan. Wala naman masyadong configuration dyan, mostly next lang yan or skip apply, parang ganun dito. So yun nga, sabi ko sa inyo, dapat bigyan natin siya ng time. Mas maganda kung iintindihin natin. And yun nga, panoorin niyo yung video niyo kung hindi niyo napanood yun, kasi mas importante na meron tayong foundation. Yung video na yun, yung unang video na yun is foundation yun para sa pag-aaral po natin ito. Nung nag-aaral din ako nung ito, yun nga,
ako yung huling umuwi kasi nandun sa foundation ko na okay lang spend ko yung whole day ko rito, although may mga ibang bagay pa akong ginagawa nun, pero at the same time after naman nun um, chill chill na lang ako. Kumbaga hindi ko na masyadong iisipin kung ano yung mga possible na hindi ko maintindihan dito, kasi nga at kahit papaano naiintindihan ko na siya dahil may mga error na troubleshoot ko na. Although in the future may possibility may mga error pa na hindi ko alam na possible na ma-encounter ko ulit tapos di ko alam kung paano i-troubleshoot. Eh, saka na yon kasi hindi ko naman pa na-encounter yon. Pero yung mga the rest na encounter ko na error, at least alam ko na kung paano ko sila i-troubleshoot. Don't think the error as disaster or block. Take it as a friendly guide kung paano natin masosolve yung mga puzzles na error na magbibigay itong blocking dun sa mga ginagawa natin. So, yan yung mga pili na lang kayo dyan. Napaka-basic na lang naman yan hanggang sa matapos natin yung pag-i-install nito. So, once na maano nyo na, ito lang naman yan no guys, sa pag-i-install nito sa real PC kasi kailangan natin ng bootable flash drive, unlike dito na hindi flash drive yung ginagamit natin, no? Yun lang yung pagkakaibahan dito. So, kapag sa bootable flash drive, dapat nakapatay yung PC ninyo. Tandaan niyo nakapatay siya. Pasalpak ninyo yung flash drive nyo. And then, saka nyo siya i-on and then ma-mash delete po tayo doon. No? Kumbaga, i-spam ninyo yung delete or kung ano man yung command na kailangan pindutin para mapunta sa BIOS. So, ayun na. Meron na tayong PC dito na for client. So, dalawa na yung PC natin. At ready na tayo for next step. So, dito guys, ang ginagawa ko, nagpo-focus muna ako kay client. Okay, first step kong iniisip dito, nasa mindset ko, si client PC muna ang i-configure ko, wala munang iba. So, kailangan si client PC maayos ko na kaagad lahat ng mga kailangan kong i-config sa kanya, kung ano yung mga dapat i-config. So, later on, papakita natin sa inyo kung paano natin siya i-config. As of now, i-set up muna natin na maayos to. Para in the next video, mapanood na natin kung paano natin siya gagawin. So, kita-kits sa susunod na video guys.